Ay ito pong impeachment trial, Sen. Lalong-lalo na nang nag-utos. Wala pang trial di ba? Wala pa. Pero nag-convene na ho ang impeachment, ano ba tawag dito? Impeachment court. Impeachment court Nag-convene na sila. Nag-convene At nagpadala na ng summon ha? Suman, hindi pa. Pero ang summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara. Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ay yung naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pang magsuntukan. Pero kalaunan pala Katapos-tapusan. pareho pala sila ng posisyon. Pala. Nung nagkabotohan, Magkakampi pala. parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? Yun diba? na nga. Ito pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Yes po. Senador Bato po yun. Senador Bato, Yes. kino-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating in-amend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan. So, ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan na lang remand. Oo. Opo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun di ba? Parang sa legal term, parang nagtalo sila doon Sen Yung legal term daw po ata ng remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni De Lima. dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeals atang nagsabi, Yes, ni-remand uli. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli, ibalik. Opo. Sa Tagalog, ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag doon sa ating one-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam po, dahil through observation naman, pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan, Pag may piyesta sila, may misa. Pag mayroong binibinyagan o kumpilyata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung ano ang ibig sabihin noon. Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. With all due respect, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala na yung, may kopya sila ng impeachment complaint. Folder yan. Talaga patong-patong dala-dala nilang ganon. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Unang sa kasaysayan mo pala yun. Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint
Ay, na para minisahan. sa akin Oo. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Opo. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Kaya naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makita ng corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na ano eh. Baka naman na binyagan o kaya Ayun nabuhay. na nga, ano nga yun? Kaya kayong dalawang tinatanong ko, sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin eh. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari at may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng no? Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, di ba? I-hear, i-acquit o kaya ay patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Hindi ang Hindi sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senator judges. Hindi, mali naman yung pangangatwira na yun din. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court. Opo. Sa makatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Yun, yung House of Representatives represented by the prosecutors, kayo yung kayo yung litigant. Opo. Ngayon, ang korte, sa regular na korte, regular, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Di ba? Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng hindi. Ngayon kasi, merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yung mga detalye. Opo. Ang korte, sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff dyan. Opo. So, ang defendant si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan niya yung affirmative defenses. Nakita ng impeachment court, teka muna, parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024. Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate ka agad dito? Meron kayong sariling proseso Meron din kayong rule sa House of Representatives. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi ng Senado may 3 ng anong ginawa nyo doon sa 3? Kayo nga na-pending ho yung 3, tsaka yung pang-4 lang. Inupuan ninyo yung 3. Bakit? Ikakatwira nila. Hindi naman namin yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo
ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, Opo. ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite, pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to immediately refer it to the Speaker's office. Merong word na immediate eh. Immediately. O, tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? So, ba't di nyo ni-refer? Oho. O Samantalang... sasabihin ng, sabi siguro, anong pakialam mo doon? Bakit? Hindi, teka muna. Oo. Kayo binayolate niyo yung rule nyo eh. Pagkatas kayo pipilitin nyo kami forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo Sa nagmadali. lalong madaling panahon daw po, forthwith eh. Di O ba? yung immediately, ano ibig sabihin? Di sa mas lalong madaling panahon. Pareho lang yun eh. Oo. Ano may katwira? Sabi niya, nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, tatlo dyan ang ipinail noong December. May panahon pa eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin repair. O bakit walang explanation? Bakit ngayon bigla ninyong naisip, nung pa naman dun sa closing hours na, Oho. patapos na Yung tayo. magsesesyon na, closing na ng session eh. Ilang oras na lang magko-close ang session, bakit dun nyo? Kaya parang parang merong bad faith dito. Yun ang, sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niya muna natin. Wala pa i-attest ninyo kung wala kayong paglabag sa one-year ban rule. Kasi, alam mo dyan, nakalagay sa ating batas nga, isa lang na impeachment ang ipapile mo. Sa isang impeachable official, kada taon. 2024, tatlo. Hindi naman namin ginalaw, kaya klasipikado na wala pang naipal. Hindi, salita mo lang yan. Ang tanong namin, ba't hindi mo nga ginalaw? Kasi parang sinadya mo Nananadya ka Kaya ang tanong kasi doon, kailan ba talaga nagsisimula yung day one, Sen, nung pagtanggap ng impeachment? Kasi andun ang pagtatalo Kasi akala niya, di ba, nung palagay tinanggap mo na. Sasabihin niya, ang pagsimula talaga, yung tinatawag na filing, ay kapag ni-repair mo na. Sa Committee on Ang Justice. tanong ko sa iyo, ba't hindi mo ni-repair? Hinintay pa raw po nila, nilagong pa raw nila para Hindi, i-consolidate daw po yung complaints Immediately, ang sinasabi ko sa iyo, yung inupuan mo, doon lamang sa punto na sinasabi sa iyo ng rules na immediately refer it to the office of the Speaker. Pati ba naman yun hindi ginawa ng Secretary General? Bakit? Okay. Kasi sabi nila, judicial notice na, hindi namin alam kung ano yung ginagawa nyo, sasabihin ng Senado. Hindi namin pwedeng ipakahulugan na alam namin lahat kung anong ginagawa nyo. Sa amin lang, parang may bad faith. Kasi alam namin na ang tuntunin nyo, kapag kami nag-file ng impeachment complaint, verified, walang gagawin, ministerial on the part of the Secretary General to immediately refer it to the office of the Speaker. Ang tanong, tatlo yun. Bakit isa man doon, wala kang ni-refer? At Ang tatanong ngayon ang Senado, kaya nga, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo, ngayon kami pagmamadaliin mo.